So first, open some project by clicking this and pala. Yeah, by clicking this one. Okay, open folder. Then hanapin nyo kung saan nyo nilagay yung project nyo. So sa akin kasi nilagay ko siya dito sa desktop. Desktop. Then, yeah. Okay, so as you can see, meron tayong mga naka-open dyan. So, pinakauna nating explain is ito, activity 1. So, we have some title here. So, ito yung makikita natin dito sa tab. If you are using browsers, may makikita kayong tab like this. Here, yan. Yan yung nakalagay dito sa kanyang title. Ayan. Then, after that, dito naman sa home, ito yung homepage title niya. Yan. Kung i-base natin siya dito, so parang ito yung homepage title mismo. So, try nating i-run para makita natin yung mga pinagsasabi ko dito. Yan. Wait lang natin and make sure dapat na naka-connect yung device or yung tawag dito. Pagdidibagan ng ating code. So, wait lang natin. And dapat yung path natin is naka-declare. Okay? Kasi pag hindi siya naka-declare, hindi siya lalabas. So, ito yung sinasabi ko kanina. Like here. Ito yung dito sa ating title. Yan. And here is the title bar or sa mismong page. And then, ano pa ba yung pwedeng explain dito? So, makikita natin sa baba is puro siya code. And makikita natin dito yung text style niya rin. So, as you can see, nakalagay dito is okay. Default kasi ito guys. Kaya, pag ginawa mo to, main.dart or makikita mo dito sa lib, ano na to, meron na yan. Kaya, bongga na. And then, dito naman sa widget, so meron tayong button dyan, pero yeah, dito siya. Yan. Ito yung button na widget natin. Then, nakakount niya kung ilang click na ba yung na-click natin dyan. So, ito yun. I know. Sana ba yun? Makita. Yeah, dito. Siya yan. And then, next is, ito naman yung text na makikita natin. Ito. Sa line 109 is, yeah, ito yun. And pwede naman natin din siyang palitan ng kung anong gusto nyo ilagay dyan. And yun, dito sa part na to is yung widget. And sa part naman nito is yung text style. And para nga pala maano to is kailangan mong i-declare dito sa pub expect that yung dito naka-declare yung mga font and assets
here makikita mo dito yung assets. Pero dito kasi sa code natin ngayon is wala pang image asset dito. So, huwag mo na yan. Okay? Then, sana yung main.dart. Makita. Ayan. Mhm. Yun. So, dito naman is kailangan mo mag-import ng package. Yan. So, bakit nga ba kailangan siya mag-import? Siyempre, para ma-debug siya dun sa Chrome or sa browser na kung saan mo siya gustong i-debug. So, pwede ka rin mamili kung saan mo siya gustong i-debug. And, ayun, ito yung command before mag-run yung Flutter. Yan. Kaya dapat kompleto to para mag-run yung Flutter natin. Ayun. Dito naman is pwede mo siyang i-customize ng color. Here, so dito na part is makikita mo yung color scheme. And yeah, naka-declare din siya dito. So yun. As you can see, violet yung ano dyan. So ito yun guys. Slight lang dito. Ayaw kung bakit. And ayun. Ito yung class. Kailangan natin ng class para bongga na. Hindi ko masabi yung exact word pero dapat kailangan natin siya ng class. And override. Yan. Kasi pag wala yan, yan mag-run. Error yan. Ayan. Okay, then, sandali lang. Ano ba to i-post? Walang post. Okay. So, kung hindi niyo maintindihan yung ano, ibig sabihin ng class, so pwede naman kayong mag-search. Eh, kung saan kayo, ano, mag-chat GPT na lang kayo. Black box. Mas type ko yung black box. Black box. So, ayan. This is a tool din na gamit ko sa pagko-code. And meron din siyang extension dito. So, makikita natin here. Yan yung black box. Okay. So, what is class? Yan. Okay. Dapat ano pa? Yan. Ayun. Sabi niya dito is a properties, methods, and yeah. So, basically, class is a type of keyword followed by the name of the class. So, you can see yung nakalagay dito is class my homepage. Ito yung class name and ayun, and I hope na na-explain ko ng maayos kahit medyo maikli tong code. Okay naman siya and yun. And ito pala yung output niya. Yan. Here's the output and the code. Okay.